Good evening, good afternoon, and good morning sa lahat mga idol. Ayan mga idol, at pagbibigay lang po tayo ng reaksyon bilang isang OFW. Hinggil dyan sa pagbigay ng zero budget ng bike cam sa PhilHealth mga idol. Naku mga idol, ito na yung sinasabi natin, hayagan ng pangungurako talaga ang nangyayari dyan sa ating bansa. Hindi na nakakatuwa mga idol sa totoo lang. At lalong-lalo na sa ating mga OFW na naghuhulog din ng PhilHealth. At isipin nyo na lang mga idol, ngayong papasok na 2025, bawal tayo magkasakit. Bakit kamo? Dahil wala nang budget. Wala nang budget ang PhilHealth, hindi nila binigyan. Dahil nga daw, mayroon daw 6 billion na naka-standby. Ito rin si Grispo para daw bigyan ng leksyon ang PhilHealth. Ikaw, Madam Grispo, mag-isip ka muna bago ka magbigay ng tamang pagbibigay ng leksyon. Bibigyan mo ng leksyon ang PhilHealth. Sino ang maapektuhan yan? Diba? Taong bayan na umaasa sa PhilHealth na kahit na nakakarampot lang yung binabawas sa hospital bill, inaasahan niya ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga kapwa ko, kagaya kong mahirap. Tapos, sasabihin mo pa, bibigyan mo ng leksyon para matuto ang PhilHealth. Ang bigyan mo ng leksyon, yung namumuno dyan at mga tauhan ng PhilHealth. Huwag mong bigyan ng leksyon ang sambayan ng Pilipino na umaasa sa PhilHealth. Imbis na tanggalan nyo ng budget, turuan nyo yung namumuno dyan at ang mga empleyado dyan na pataasin ang pagbawas ng mga hospital bill. Isipin mo, may 100,000 na hospital bill. Magkano lang ang binawas ng PhilHealth? 3,000? Ganyan ba? Imbis na tanggalan nyo ng budget, ang gawin nyo 50% ang pagbawas sa mga hospital bill. Example, 20,000 ang hospital bill. Di bawasan nyo ng 10,000 para hindi naman mabigat masyado doon sa mahirap at umaasa sa PhilHealth. Hindi yung babawasan mo 700 o 1,000 sa 10,000, may 9,000 pa silang babayaran. Mabigat pa yun sa mga ordinaryong tao na kapwa, na kagaya ko. Mag-isip ka naman, Madam Grispo, bago ka magbigay ng leksyon na sinasabi mo. Di kaya, Madam Grispo, kaya sinero balance mo yan at pumirma ka sa BICAM na yan na isiro balance ang budget ng PhilHealth dahil may 200 million ang mga senador na galing sa AKAP. Kaya biglang bumaliktad kayo. Na samantalang yung AKAP na sinasabi nyo, pili lang kung sinong nakakakuha. At ito pa bakit? Kailangan nyo ng pera? Lalong-lalo na yung mga re-electionist ngayon na mga pumirma dyan sa BICAM. Isipin mo, 200 million bawat isang senador na pumirma sa BICAM. Grabe na to mga idol. At sa mga kapwa ko OFW, grabe na. Lalong-lalo na yung mga kagaya nating OFW naghuhulog sa PhilHealth. Na inaasahan natin na pag may nagkasakit o tayo mismo ang magkasakit dyan sa Pilipinas, na matutulungan tayo ng PhilHealth.
Pero paano pa? Sabi nga dyan doon sa nakita ko sa isang social media, mga nurse na nagsasalita about dyan sa pagbigay ng zero budget sa PhilHealth na bawal daw magkasakit sa darating na 2025 dahil nga sinero daw yung budget ng PhilHealth ng mga buaya. Direktahan na tayo, mga buaya daw, sabi ng mga nurse sa isang social media na napanood ko. Totoo naman. Bakit? Ito pa, sa education, binawasan nyo pa ng budget. Sa AFP modernization, binawasan nyo pa. Dati nung una, 10 billion lang yung sinasabi nyong binawas. Ngayon, ilan yung binawas nyo sa AFP modernization? 15 billion. Tapos, binawas daw ko, dahil daw, nagbigay naman daw ng, dagdag allowance sa mga sundalo natin. 35 pesos per day. Dinagdag nila sa budget daw ng mga sundalo natin. 35 pesos? Pero may nabasa nga ako, 25 lang daw yung nakukuha nila. Nakakarating sa kanilang dagdag budget sa araw-araw nila. 25 pesos? Isipin mo, hindi nga makabili ng 1 kilong bigas yan. Pinagmamalaki nyo yan. Nasamantalang, siguro kung kukwentahin nyo, baga 2 billion lang yung inilabas nyo para sa dagdag allowance ng mga sundalo. Kumpara sa binawas yung 15 billion. Ibig sabihin, may 13 billion pa. Saan na naman yan mapupunta? Sa mga bulusan nyo? Yan ang sinasabi ko, di ba? Kaya mga kababayan kong Pilipino dyan sa Pilipinas, gumawa na dapat ng hakbang. Dahil kung patuloy pa nating hahayaan tong mga buaya dyan sa gobyerno, wala. Magagaya tayo sa mga ibang bansa na sobrang hirap na talaga. Na iilan lang yung nasasarapan sa buhay. Yung mga nasa gobyernong kagaya nitong administrasyon na to. Lalong-lalo na tong si Tambaloslos. Grabe na, mga idol. Mahirap na talaga sa Pilipinas. At mahirap na magkasakit. Dahil nga sa mga magpapasya nitong lalong-lalo na tong si Senador Crespo na to. Sasabihin mo pa, madam, na bibigyan mo ng leksyon yung PhilHealth. Kung gusto mong bigyan ng leksyon yung PhilHealth, patalsikin nyo yung namumuno dyan. Dahil ito pa nga, di ba may 600 billion. Sabi mo 600 billion. Pero sabi naman ng iba, 500 billion. At sabi naman itong namumuno dyan sa PhilHealth, 400 plus billion lang daw ang hawak nilang pera. Tapos ito pa, may nakapanood pa ako. May 138 million na budget para daw sa darating nilang Christmas party at sa anniversary. 138 million para lang sa mga Christmas party at sa anniversary nyo. Samantalang ang binabawas nyo sa mga kawawang Pilipinong mahihirap na kagaya ko, pag na-hospital, napakaliit. Tapos kayo, kung gastahin nyo yung pera ng taong bayan na kinakaltasan nyo buwan-buwan ng pagdating ng sahod nila, automatic na kinakaltas nyo sa sahod nila, igagastos nyo lang sa party nyo, sa anniversary nyo. Diba? Hindi lang sa matataas na posisyon ang pagnanakaw. Pati sa mga maliliit na posisyon, kagaya nitong nasa PhilHealth na tong mga crocs din ang grabe na. Grabe na ang pahirap nyo sa mga maliliit at mahihirap na kagaya ko. At sa sambayan ng Pilipino.
Tapos, sasabihin nyo, hindi pa naaaprobahan? Balak pa lang, yun pa lang ang proposed budget nyo sa party nyo at sa anniversary ng PhilHealth? Hindi pa na-aprobahan. Paano kung maaprobahan? Di laking saya nyo na naman dahil magmamantika na naman yung mga bunganga nyo dyan. Samantalang ang dami-daming Pilipinong mahihirap na dapat tinutulungan ng PhilHealth dahil nga para sa Pilipino yan at pera ng taong bayan yan ng mga manggagawa. At ito pa, nalaman ko na may batas pala na member o hindi man member ng PhilHealth kailangan makaabil din ng PhilHealth. Pero anong ginagawa nyo? Pagdating na sa hospital, pagdating ng bill, tatanungin nyo, PhilHealth member ka ba? At ito pa, sarili mo na ng pera na kinakalta sa sahod mo buwan-buwan, paghihingi ka ng bawas ng hospital bill mo, sandamukal pang pila at sandamukal pang papel ang hahanapin sa'yo para lang mabawasan ng kakapiranggot yung hospital bill mo. Na dapat nga, pera mo yon mas malaki ang ibabawas nila. Ikaw, Madam Grispo, kung gusto mo talagang bigyan ng leksyon ang PhilHealth, tanggalin mo yung mga kurakot din dyan at yung namumuno dyan. At maglagay ka ng tamang tao, maglagay kayo ng tamang tao dyan na gagawin talaga at pagagandahin ang serbisyo ng PhilHealth. Huwag niyong tanggalan ng budget at yung tatanggalin nyo, saan nyo na naman ipupunta yan? Saan nyo na naman ilalagay yan? Yan ang mahirap sa inyo, di ba? Ay nako mga idol, nakakahiblad tong mga tao na to dyan sa Pilipinas, yung mga namumuno. Di ba? Ay hanggang dito na lang mga idol ang ating reaksyon sa ating grabe, nakakaawang mahirap na nga, lalo pa talagang pinapahirapan ng mga namumuno sa ating bansa na mga sarili lang nilang iniisip. Kaya mga idol, ito lang ang hingi ko sa inyo mga idol. May darating na eleksyon, mamulat na tayo mga idol. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Sasabihin ko talaga sa inyo. Ubusin natin ang Duterte team na senador. Iluklok natin yan dyan sa Senado. Yang Duterte team sa 2025. At bantayan natin mga idol ang botohan na yan. At sigurado, may hokus-pokus na mangyayari dyan kung hindi natin babantayan ang ating mga boto. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibigay ng reaksyon. At magandang gabi po at maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber at sa mga dati nating subscriber at sa pagtitiwala niyo po sa ating munting bahay OFW reaction po ay nagsasabi sa inyo maraming salamat at God bless you all. Always remember God is good all the time. Ingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa aking mga kapwa OFW saan man tayong sulok ng mundo naroroon.